Yahoo! Hello mga masters at mga ka-G! Good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries at kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig ay hayaan niyo muna kami ni G na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night po sa mga handa na matulog. And of course, welcome aboard sa ating Tuesday episode ng ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ang G natin talagang likot-likot. Nasa ano na siya na, sa aking short na po siya. Kasi nagsushort po ako ngayon. Ayun. At syempre, araw-araw ko po, tinatry talaga na mag-recording para po ay, at nahawakan po ang G, para po ay kami ay magbabanding. Diba? O saan ba kayo nakakikita ng iguana na ganito? Ayun. Diba? Banding time lang namin ni G ito araw-araw. Love talaga ni Daddy. Alright, so let's talk about some more of vitamin B1 deficiency, which is berry. Alright, so ano mga risk factors? Kahapon po at ng isang araw ay nag-topic po tayo about vitamin B1 deficiency, which is the dry berry and wet berry. So, you know, that one, last 2 days, yun ang topic natin. Hindi pa rin natin matapos-tapos kasi marami pala ang mga kailangan maintindihan when it comes to berry. O berry long talaga ang lecture natin, G. Diba? Okay. So, what are the risk factors for berry? Okay? Number 1 is, of course, tandaan po natin, along with alcohol abuse. Okay, alcohol abuse ang pinag-uusapan natin. Yung araw-araw ka na talaga umiinom at dependent ka na talaga sa alcohol. Okay, along with alcohol abuse, any conditions that cause the body to use more thiamine than normal or to absorb less thiamine than the body needs is a risk factor for berry. So marami po silang factors. This includes mga risk factors tayo Number 1, ano ba ang mga problema? May mga health problems na po sila. So number 1 is digestive system diseases. So kapag meron ka na pong mga problema sa iyong digestive system, existing health problem sa iyong tiyan at sa iyong digestive system, ay tumatagas po at you are wasting a lot of thiamine sa iyong katawan. Okay? Mugo ba yung aking bibig? Si G natin, no? Wala naman. Okay. So, number 1 is celiac disease. Okay. Hindi na po natin yan laliman. Okay? So, celiac disease. Number 2 is diarrhea. So, pag meron kang mga ganyan na mga digestive disorders or digestive system diseases, ay naglilik po ang thiamine. Kaya, mas malaki ang chance na magkakaroon ka rin ng berry. Okay? Number 2 is bariatric surgery. Yung, di ba, na ano niyo po yun, narinig or aware ba kayo na merong surgery kung saan po ay nagsushortcut po sila. Pinuputol po nila yung mga intestines sa mga medyo overweight talaga para mag-lose ng weight. So, kinukunan sila po, pinuputol yung mga portion ng kanilang digestive system, especially yung intestines, at kinoconnect, pinapa-short para, according sa kanilang studies, ayun po, ay less daw ang travel, less din ang food nung kailangan ng katawan natin. Kaya they lose weight. Ayun ang tinatawag na bariatric surgery or tinatawag nating gastric bypass. Okay? Number 2 na yon. Number 3, ano ng risk factors? Okay, is malnutrition. So malnutrition, syempre, very common yan, natural na risk factor yan. Kasi we're talking about deficiencies, di ba? Kulang ka sa thiamine, kaya malnutrition po ang isa sa mga pinaka-clear na cause ng berry. Okay, including prolonged vomiting or eating disorders, mga bulimia, di ba? Yung mga iba dyan, unahin na muna natin ang prolonged vomiting, okay? So, yung iba dyan, marami talaga yung gustong mag-lose ng weight, o yun, bulimia, mga ginaganon, pinapasok nila yung kanilang kamay dyan, susukat, para daw
Okay, lumabas yung mga laman, ang mga pagkain. Merong mga disorder yan, eating disorder po yan, or eating disorders. Or meron naman dyan na pagkatapos kumain ay magdidiretso na magpupo. Ayun, wala nang processing time. Okay, so number 4, the cause or sa risk factors ng beriberi is of course kidney disease. So pag meron ka ng kidney failure, kidney diseases, or any conditions na hindi po healthy ang ating kidney, syempre may leak po siya. Nagli-leak po ang iyong body, yung iyong urine, yung ihi, at saka yung, syempre yung fluid sa katawan natin na hindi po siya napaprocess correctly. So, malaki din yung chance at yun din isa sa mga risk factors kung para na tayo ay mawawala ng thiamine or hindi makakapag-store ng good amounts of thiamine ang ating katawan. Okay? So, number 5 is diabetes. Okay? So, usually, ang mga tao merong diabetes ay malaki din yung risk at ang chance nila na magkakaroon din sila ng beriberi. Okay? And of course, pag critical illness, meron din siyan na medyo yung kanilang mga sakit po ay critical na at sinasabi na pong wala na pong lunas. Ayun, malaki din yung risk factor or risk or chance na magkakaroon po sila ng beriberi. Yung mga masters and mga ka-G. And then of course, pregnancy. So syempre, pag pregnancy, sa parents, especially sa nanay, di ba, hindi naman natin pwedeng ikaila, di ba? Na syempre, dalawa na ang katawan na inaalagaan mo at nag-absorb ng nutrition. So, syempre, ang mother's body and of course, ang fetus or ang baby na nasa loob. Depende naman yan kung isang baby lang or dalawa, tatlo, apat. The more, the more na medyo maraming laman ng iyong binubuntis, ay mas malaki din yung needs ng katawan natin. O syempre, pregnancy as the stage of pregnancy progresses, at hindi mo finifeed yung katawan mo ng good amounts of whatever is needed by the body or nutrients, especially thiamine, pwede ka rin po magkaroon ng beriberi. Diba? Breastfeeding. Ayun, ang breastfeeding. Sinabi ko kanina sa kahapon ba kanina, na ang breastfeeding, halimbawa, yung mother is already deficient of thiamine. So, malaki talaga ang chance ang baby during the process of breastfeeding. Siyempre, hindi naman pwedeng pagpanganak niyan ay kakain agad ng bata or magtitimpla ka agad ng something na hindi formula aside sa formula milk. Diba? So, kung kulang na po, kung halimbawa, ang nanay po ay deficient na talaga sa thiamine, siyempre, walang thiamine din yung kanyang gatas. O, diba? So ngayon, nagdedepende na lang po yung bata sa gatas ng nanay at wala palang thiamine, and it will end up also having a thiamine deficiency or beriberi. Alright? So older age is another factor. The older we are, the older we get, organs are also losing its function, and of course, marami din po mga nutrients po ang nagtatagas sa ating katawan. Kasi syempre, kung hindi siya available for years and years, some organs will already show signs of deficiency. That's why meron po tayong lectures, di ba? Ilang buwan ako nagle-lecture about that, about proper nutrition. Okay? And of course, isa sa mga high-risk factors ang ating beriberi ay HIV or AIDS. Or HIV, tinatawag nating Human Immunodeficiency Virus or HIV. Okay? So, syempre, pag HIV, meron tayong HIV virus. May virus po na umatake po sa katawan natin. Syempre, naglo-low po ang immune system natin. Kaya malaking chance talaga na yung mga stored nutrients natin ay maglalagas po. And of course, hindi na po siya makapag-store ng enough amounts. That's why thiamine is one of them. Kasi hindi po talaga tayo makapag-store ng maraming thiamine sa katawan natin. Mas mabilis po siya mawala. Alright. So, in addition, some medications we know have may cause low levels of thiamine. Siyempre, number 1 is diuretics. So, pag umiinom ka po ng diuretics, like furosemide, okay,
ay umiihi ka palagi. So, marami din thiamine ang pwedeng mawala sa katawan natin. Number 2 is antibiotics. Antibiotics. So, antibiotics po, syempre, pangalan pa lang is anti-bio is life or biotics. So, pinapatay niya lahat ng mga, mostly mga good cells and good bacteria sa katawan natin. So, there's a big possibility din po na magbaba din po ang thiamine level dahil po sa antibiotics. And of course, omeprazole or ang proton pump inhibitor, omeprazole, ba? At saka yung metformin na gamot nila para sa sugar, sa diabetes pala, hindi sa sugar, sa diabetes. And phenytoins, yung mga seizure medications, yun po ay malaking din po ang epekto niyan sa atin when it comes pagbaba ng ating thiamine. Alright, so dry beriberi symptoms sa dry beriberi includes the following: difficulty walking, loss of feeling in the hands and feet, muscle pain, loss of muscle function, paralysis of the lower leg, hoarseness, yung boses mo parang narinig mong tao na naninigarilyo, parang hoarse ang tingin boses nila. Okay? So yun po, ang sa atin naman sa common causes naman ng wet beriberi is increased heart rate, shortness of breath, swelling of the lower legs, and high blood pressure. So yun po, yun talaga. At bukas po, continue ulit natin yan. Continue ulit natin yan. Hindi na pa tayo tapos sa beriberi na yan. Ang mga ano pala, ang haba. Okay? So, iulitin natin bukas kung ano po ang ang symptoms po ng wet and dry beriberi. And of course, ang prevention, bukas, itatopic po natin yan. I hope matatapos na po tayo sa beriberi bukas. Maraming salamat. And kita-kits tayo mamaya sa ating Bahay Kulitan Premier Marathon. And of course, celebrate natin ang birthday ng ating Inday Dayag. Happy birthday sa iyo, Inday. God is great. Woo! Yahoo! He's like,